Meron tayong apat na features in the Calayan Island Group. Ito po yung Pagasa, yung Parola, yung Kota at yung Lankiam. Itong apat na features na occupied ng ating bansa, they are way, way beyond our EEZ. Wala po sila sakop ng EEZ. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang show kung saan batas ang issue. At ngayong episode, pag-uusapan naman natin ang karagatan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas o mas kilala sa pangalang South China Sea. Pero bago kayo magalit sa akin, tinawag ko itong South China Sea not because kasama ito sa teritoryo ng China, pero dahil ito ang naming convention ng karagatang ito ayon sa International Hydrographic Organization, ang international organization na responsable sa pagpapangalan ng karagatan sa buong mundo. Pero make no mistake na ang karagatan sa kanlurang bahagi ng ating bansa ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Kaya ang dapat na tawag sa ating karagatan ay West Philippine Sea. At dito sa West Philippine Sea, madalas nangyayari ang kaguluhan sa pagitan ng China at ng Pilipinas dahil inaangkin ng China ang buong West Philippine Sea. In fact, madalas ngang gumagamit ng water cannon ang China sa mga Philippine vessels na dumadaan sa West Philippine Sea. At although alam naman natin na atin ng West Philippine Sea, marami sa ating kababayan ang nalilito at naguguluhan kung ano at hanggang saan nga ba talaga ang West Philippine Sea. At hindi rin nakakatulong ang pahayag ni Senator Dante Marcoleta noong February 4, 2026 na dapat daw nating i-give up ang Kalayaan Island Group or KIG for short para magkaroon tayo ng West Philippine Sea. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Kaya ang pag-uusapan natin ngayong episode ay kung saan nga ba talaga ang West Philippine Sea at kung kailangan nga ba talaga natin i-give up ang KIG. So magsimula muna tayo sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa Article 1 ng 1987 Philippine Constitution, ang mga tubig sa paligid, pagitan at nag-uugnay sa mga isla ng Pilipinas, anuman ang lawak at sukat nito, ay bahagi ng Pilipinas. So pagdating sa karagatan na namamagitan sa mga isla ng Pilipinas, walang duda na pagmamay-ari talaga yan ng Pilipinas. Ang nagiging issue kasi natin ay yung karagatan surrounding the Philippines o yung ating territorial sea. Kasi dati, hindi malinaw kung hanggang saan nga ba talaga ang territorial sea ng Pilipinas. Diyan pumapasok ngayon ang UNCLOS. So ano nga ba ang UNCLOS? So what is UNCLOS? UNCLOS is an international treaty known as the Constitution for Oceans. It stands for the United Nations Convention on the Law of the Sea. UNCLOS is vital in establishing the rule of law in the world's oceans and seas, as it defines the maritime zones and lays out the responsibilities of a given nation to its respective bodies of water. Ang United Nations Conventions on Laws of the Sea or UNCLOS ay isang international treaty sa pagitan ng mga bansa na nag-i-establish ng Code of Conduct ng mga bansa pagdating sa aktibidad sa karagatan. Naging effective ito noong 1994 at ngayon ay niratify o pinagtibay ng 170 na bansa sa buong mundo. At ayon sa Article 3 ng UNCLOS, ang territorial sea ng isang bansa ay hindi dapat nalampas sa 12 nautical miles mula sa baseline ng isang bansa. Pag sinabi nating nautical mile, katumbas ito ng 1.8 kilometers o halos 2 kilometro bawat nautical mile. Ibig sabihin, ang territorial sea ng Pilipinas ay 22 kilometers. So kung ang territorial sea ay 12 nautical miles mula sa baseline ng isang bansa, nasaan naman ang baseline ng isang bansa? Ayon sa Article 5 ng UNCLOS, ang baseline ng isang bansa ay magmumula sa low water line along the coast ng isang bansa. Pag sinabing low water line, ito yung tinatawag nating low tide. Sa madaling salita, ang baseline ng isang bansa ay madedetermine natin kung saan nagtatagpo ang dagat at lupa kapag low tide. Pero remember na ang Pilipinas ay isang archipelago. Ayon sa Article 46 Paragraph B ng UNCLOS, ang isang archipelago ay binubuo ng mga grupo ng mga isla na magkakalapit at magkakakonekta in such a way that they form one geographical, economical, and political entity. At dahil iisang gobyerno lang ang namamahala sa mga isla sa Philippine Archipelago, this makes the Philippines an archipelagic state.
At ayon sa Article 46, Paragraph A ng UNCLOS, ang isang archipelagic state ay isang bansa na binubuo ng isang maraming archipelago kasama ang mga isla na nakapaloob dito. At dahil nga tayo ay isang archipelago, mahirap hanapin ang exact baseline ng Pilipinas dahil sa dami ng isla. Kaya nagiging unstable ang ating baseline. Kaya upang ma-determine natin ang ating baseline, ang ginagamit natin ay ang straight baseline method. Ayon sa Article 7, Paragraph 2 ng UNCLOS, pwedeng gamitin ang straight baseline method kapag unstable ang coastline ng isang bansa, kagaya ng isang archipelagic state. Through the straight baseline method, ipagdudugtong-dugtong natin ang mga pinakamalalayong points ng isang bansa during low tide, which will form a straight baseline. Pero kapag archipelagic state ang gagamit ng straight baseline method, may mga kondisyon na kailangan tuparin ang archipelagic state para hindi nito ma-violate ang international law. Ayon sa Article 47, Paragraph 1 ng UNCLOS, kailangan nakapaloob sa straight baseline ng archipelago ang main islands ng archipelago at ang water-to-land ratio ay hindi dapat lalampas ng 1:9. Which means, kung ang land area ng Philippines ay 300,000 square kilometers, hindi dapat lumampas sa 2,700,000 square kilometers ang water area na nasasakupan ng Pilipinas gamit ang straight baseline method. So kapag ginamit natin ng straight baseline method, magiging ganito ang itsura ng baseline ng Pilipinas. At 12 nautical miles from the baseline ay ang ating territorial sea. Importanteng malaman at ma-define natin kung saan ang territorial sea ng Pilipinas dahil ayon sa Article 2, Paragraph 1 ng UNCLOS, epektibo ang soberenya ng Pilipinas hanggang sa territorial sea. Ibig sabihin, may karapatan at kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas na ipatupad ang lahat ng batas ng ating bansa hanggang sa ating territorial sea. So kung may sinaksak, ninakawan o ginawa ng masama sa territorial sea ng Pilipinas, pwedeng hulihin at panagutin sa batas ng Pilipinas ang sinumang gumawa ng nasabing krimen. Kaya importanteng malaman natin kung hanggang saan ang territorial sea ng Pilipinas. Para kapag may krimen na nagawa sa barko, malalaman natin kung aling batas at penalty ang i-apply natin sa isang krimen. Bukod sa ating territorial sea, binibigyan din tayo ng UNCLOS ng contiguous zone. Ayon sa Article 33, Paragraph 2 ng UNCLOS, ang contiguous zone ng isang bansa ay 24 nautical miles or 44 kilometers mula sa baseline ng isang bansa. So ano nga ba ang purpose ng contiguous zone? Ayon kasi sa UNCLOS, ang coastal state ay mayroong limited control pagdating sa contiguous zone. Ayon kasi sa Article 33, Paragraph 1 ng UNCLOS, ang mga coastal state ay pwedeng mag-exercise ng control sa contiguous zone para lang hadlangan ang paglabag sa immigration, fiscal, customs, and sanitary laws ng coastal state. Halimbawa dyan ay yung mga pag-smuggle ng mga goods at products mula sa ibang bansa. O kaya yung pumupunta ng Pilipinas nang hindi dumadaan sa immigration. Ordinarily kasi, pwede lang panagutin ng isang tao kung ang krimen ay nangyari sa teritoryo ng Pilipinas, which of course includes the territorial sea. Pero sa kasong smuggling of goods o kaya illegal entry sa Pilipinas, pwedeng hulihin at panagutin ng akusado kahit wala pa siya sa territorial sea as long as makapasok na siya sa contiguous zone ng Pilipinas. Take note na ang kapangyarihan lang ng Pilipinas sa contiguous zone ay ipatupad ang immigration, fiscal, customs, and sanitary laws at wala ng iba. So halimbawa, kung ang isang foreigner ay nagsagawa ng murder sa contiguous zone ng Pilipinas, hindi siya pwedeng hulihin at kasuhan ayon sa batas ng Pilipinas dahil ang murder ay crime against persons ayon sa ating batas at hindi ito related sa immigration, fiscal, customs, and sanitary laws ng Pilipinas. At lastly, meron tayong tinatawag na Exclusive Economic Zone or EEZ. Ayon sa Article 57 ng UNCLOS, ang EEZ ay hindi dapat lalampas ng 200 nautical miles mula sa baseline ng isang bansa. Para mas madali niyong maintindihan, ganito ang itsura ng Pilipinas kapag kasama ang EEZ. At noong September 5, 2012, pinirmahan ni then President Benigno Aquino III ang Administrative Order No. 29 Series of 2012. Ayon sa Section 1 ng Administrative Order No. 29, ang lahat ng maritime area sa western side ng Pilipinas, including our EEZ, ay tatawaging West Philippine Sea. Yan ang dahilan kung bakit tinatawag na West Philippine Sea ang EEZ ng Pilipinas. Pero, ano nga ba ang silbi ng Exclusive Economic Zone para sa ating bansa? Ayon sa Article 56, Paragraph 1 ng UNCLOS, ang coastal state lang ang may karapatan na i-explore, exploit at conserve
ang mga natural resources na matatagpuan sa kanyang EEZ. Which means, within the 200 nautical miles or 370.4 kilometers, exclusive economic zone ng Pilipinas, tayo lang ang pwedeng mangisda, maghanap ng langis at magtayo ng mga artificial islands sa ating EEZ alinsunod sa international law. Pero, walang soberenya ang isang coastal state sa kanyang EEZ for any other purpose. It means, kapag may krimen na nangyari sa loob ng EEZ ng isang coastal state, hindi pwedeng panagutin ang gumawa ng krimen ayon sa batas ng coastal state. At dapat din natin linawin na ang KIG ay 280 nautical miles or 518 kilometers mula sa Palawan. This means na ang Kalayaan Group of Islands ay labas na sa EEZ ng Pilipinas. At hindi rin sinama ng Permanent Court of Arbitration o PCA ang KIG sa inaward sa Pilipinas noong 2016. Ayon kasi sa Article 121, Paragraph 3 ng UNCLOS, ang mga bato na hindi kayang mag-sustain ng buhay ng tao ay hindi pwedeng magkaroon ng EEZ. Para malaman kung ang KIG ay bato or island na kayang mag-sustain ng human life, sinabi ng PCA na ang titingnan nila ay yung mga features ng KIG in its earlier natural condition bago ito dinevelop ng mga occupants. At ayon sa PCA, ang Pag-asa Island na kilala din sa pangalang Tito Island ay isa lang bato na hindi kaya mag-sustain ng human life. So paano nangyari yun? Gayong kitang-kita naman natin na may mga tao sa Pag-asa Island and in fact, may barangay pa nga dito. Ang sabi kasi ng PCA, bago na-discover ni Tomas Cloma ang Pag-asa Island, walang ebidensya na may mga tao dito. Kaya hindi nito kayang mag-sustain ng human life. Kaya for purposes of Article 121, Paragraph 3 ng UNCLOS, ang KIG including Pag-asa Island ay isang bato na hindi pwedeng magkaroon ng sarili nitong EEZ. At dahil walang sariling EEZ ang Pag-asa Island, hindi sila pwedeng ikabit sa EEZ ng Pilipinas. Kaya ayon sa PCA, walang karapatan ng Pilipinas sa KIG under the UNCLOS. Pero kung labas sa EEZ ng Pilipinas ang KIG, pwede bang isama natin ang KIG sa baseline ng Pilipinas para maging part ito ng Philippine Archipelago? Hindi pa rin po. Kasi tama si Senator Rodante Marcoleta nung sinabi niya na isa sa mga kondisyon ng straight baseline method ay dapat hindi may iba ang korte ng baseline sa wangis ng coastal state. Ano po ang pinaka-imposible doon, Mr. President? Hindi po natin pwede silang isali yung karagatan arising from this maritime features in the Kalayaan Island Group dahil lalabag po tayo sa dalawang aspeto. Number one, yung UNCLOS po, hindi tayo papayagan. Kasi po, yung Article 7 po ng UNCLOS, Mr. President, ito po yung tinatawag na straight baselines. Mababiolate po yon kapag kinonect po natin yung features outside our EEC ng mga straight lines dahil yung straight baselines po natin magde-depart po sa appreciable part ng ating yung general direction ng ating coast. Yun po yung sinasabi ng Article 7. At maniwala man kayo o hindi lang yan opinion ni Senator Rodante Marcoleta. In fact, nung ginamit na ng Pilipinas ang straight baseline method, isinabatas na natin ang RA 9522 kung saan nilagay natin doon ang mga coordinates ng mga outermost points ng Pilipinas kung saan i-connect ang straight points na bubuo sa straight baseline ng Pilipinas. At ayon sa Section 2 ng RA 9522, hindi kasama ang KIG at Scarborough Shoal sa baseline ng Pilipinas alinsunod sa straight baseline method. Pero parte pa rin sila ng Pilipinas as regime of islands. Ayon sa Article 121, Paragraph 1 ng UNCLOS, pag sinabi nating regime of islands, isa itong lupa na pinaliligiran ng dagat pero nakataas sa tubig kahit na high tide. So anong reason kung bakit hindi isinama ng RA 9522 ang KIG at Scarborough Shoal sa baseline ng Pilipinas? No less than the great late Senator Miriam Defensor Santiago na author ng RA 9522 ang nagsabi na masyadong malayo ang KIG at Scarborough Shoal para isama sa baseline ng Pilipinas. In fact, sa kasong Magalona versus Ermita, Senator Miriam Defensor Santiago was quoted in saying, "What we call the Kalayaan Island Group or what the rest of the world call the Spratly Islands and the Scarborough Shoal are outside of our archipelagic baseline because if we put them inside our baselines, we might be accused of violating the provisions of international law which states, the drawing of such baselines shall not depart to any appreciable extent
from the general configuration of the archipelago. Kaya tama rin talaga si Senator Marcoleta in saying na hindi natin pwedeng isama ang KIG sa ating baselines dahil ma-violate natin ang UNCLOS. Pero, just because hindi kasama ang KIG at Scarborough Shoal sa baseline ng Pilipinas does not mean na hindi na pagmamayari ng Pilipinas ang KIG at Scarborough Shoal. In fact, sinabi ng Supreme Court sa kasong Magalona versus Ermita na although hindi kasama ang KIG at Scarborough Shoal sa territorial sea ng Pilipinas through the straight baseline method, atin pa rin ang mga nasabing teritoryo. Kasi ayon sa Section 2 ng RA 9522, sinasabi ng batas na Pilipinas pa rin ang nag-e-exercise ng soberanya at jurisdiction sa mga nasabing isla. Sa madaling salita, kahit na hindi kasama ang KIG at Scarborough Shoal sa baseline ng Pilipinas, ang mga nasabing isla ay pagmamay-ari pa rin ng Pilipinas. So kung labas sa EEZ ng Pilipinas ang KIG, at hindi rin natin pwedeng isama ang mga isla na ito sa ating baseline, paano natin nasabi na pagmamay-ari ng Pilipinas ang KIG? Para masagot yan, we have to go back to the history of the KIG or more specifically, ang Pag-asa Island. Ang Pag-asa Island kasi, or known internationally as T2 Island, ay matagal nang na-discover ng Chinese-Japanese bago pa ang World War II. Pero, noong 1947, si Tomas Cloma at ang kanyang kapatid na si Philemon naman ang nang-angkin ng Spratly Islands na noon ay tinatawag niyang Freedom Lands. Hanggang isang araw, taong 1947, naglayag sila ng nakababatang kapatid na si Philemon. Ang kapatid nga ang nagsabi sa kanila na napunta sila doon sa Bian, Palawan nung nakita nila itong mga kadagatan at mga shoals, islands, islets, and so on. Sumama na si Tomas Cloma. Ngayon siya ang gumawa ng claim, legal claim. At noong 1956, formal nang inangkin ni Tomas Cloma ang Freedom Land by issuing a notice to the whole world. Pero noong 1970, pinakulong ng gobyerno ng Pilipinas si Tomas Cloma. Dahil dito, napilitan si Tomas Cloma na ibenta sa gobyerno ng Pilipinas ang Freedom Land sa halagang 1 peso, kapalit ng kanyang kalayaan. Ipinoklaman ni Cloma ang pagkakatatag ng Free Territory of Freedom Land. Dahil nagkaka-interes ng ibang mga bansang nakapaligid dito, lalo na ang China at Taiwan, noong 1971, kinilala ng Pangulong Ferdinand Marcos ang pag-angkin ni Cloma para sa Pilipinas at nakaiba ang 53 Island Freedom Land sa Spratlys. 70 taong gulang na si Cloma nang ipakulong nung batas militar sa Campo Crame. At sa bayad na piso, for 1 peso, isinuko ni Cloma ng tuluyan noong 1974 sa pamahalang Pilipino ang kanyang karapatan sa mga islang hindi naglaon ay tatawaging kalayaan para matamo ang kanyang sariling kalayaan. At bukod sa binili ng Philippine government ang KIG mula kay Tomas Cloma sa halagang piso, may basehan din ang pag-angkin ng Pilipinas sa mga isla sa KIG under international law. Sa Island of Palmas case between USA and the Netherlands na dinesisyonan din ng PCA noong April 1928, sinabi ng PCA na hindi sapat ang pagdiskubre lang ng isang area para maangkin ito. Dapat okupahin din ng claimant state ang area or territory na kanyang inaangkin. Ito ang doctrine ng effective occupation under international law. Ayon sa doctrine of effective occupation, hindi sapat na i-exercise lang ng isang bansa ang kanyang soberanya during the time na na-discover niya ang isang area or territory. Kailangan, continuous ang pagpapakita ng soberanya ng isang bansa sa teritoryong inaangkin nito. So paano ba dapat ang pag-exercise ng soberanya sa isang area? Ayon sa Palmas case, kailangan mayroong peaceful display of state authority sa inaangking teritoryo. Pwedeng magkaroon ng peaceful display of state authority sa pamamagitan ng pagtatayo ng military base sa isang area or pag-exclude ng ibang state sa use and occupation ng isang area. Sa case ng KIG, pinapakita ng Pilipinas ang peaceful display of state authority sa Pag-asa Island sa pamamagitan ng pag-station ng military base at paghirang sa Pag-asa Island bilang parte ng munisipyo ng Kalayaan na parte naman ng probinsya ng Palawan. Kaya kahit hindi kasama ang KIG sa baseline ng Pilipinas at labas ito sa ating EEZ, hindi may pagkakaila na pag-aari ng Pilipinas ang KIG through effective occupation. At hindi rin salungat ng claim ng Pilipinas sa KIG sa ruling ng PCA sa dispute ng Pilipinas at China. Kasi
Kahit hindi inaward sa Pilipinas ang KIG, sinabi ng PCA na hindi kasama sa desisyon nito ang issue ng soberenya sa land territory sa pagitan ng Pilipinas at China. Kaya, even under international law, legal ang ating pag-angkin at pag-ukupa sa KIG at Pag-asa Island. So in the end, tama at mali si Senator Rodante Marcoleta. Tama siya dahil hindi kasama ang KIG sa EEZ ng Pilipinas at hindi rin pwedeng isama ang KIG sa ating baseline kasi we will violate international law. Pero mali si Senator Rodante Marcoleta dahil hindi kailangan i-give up ng Pilipinas ang KIG whether in whole or in part dahil ang KIG ay pagmamay-ari na ng Pilipinas through effective occupation. So sana malinaw sa lahat ng Pilipino na atin ang KIG at West Philippine Sea. Kailangan lang buo ang puso at isipan ng ating mga government officials na ipaglaban ang soberenya ng Pilipinas laban sa mga mapang-aping banyaga. Yan ang ating show for today. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. See you next time and session adjourned.